Kamusta mga ka-Chronicle? Sa episode na ito, ihahayag natin ang isang kwento ng sumpa, dilim at kabayanihan. Ang pakikipaglaban ni Pedro sa isang matandang mangkukulam na nagbabalot ng takot sa buong baryo. Handa ka na ba sa malamig na simoy ng hangin, sa anino na sumusunod sa iyo at sa isang sumpa na maaaring sumakop sa buong gabi? Manatili kayo sa Chronicle Hub at sabay nating tuklasin ang misteryong magpapaalimpuyo sa inyong isipan. Ang sumpa ng mangkukulam kay Pedro Kabanata 1, ang simula ng sumpa. Sa gitna ng kabundukang nababalot ng hamog, may isang baryong tila nilamon ng katahimikan, ang San Roque. Dekada 50 noon, ang mga kalsada ay lupa, ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, at ang ilaw tuwing gabi ay galing lamang sa mga lampara. Ngunit sa bawat pag-ihip ng hangin, may mga bulong na umaalingaw-ngaw, bulong ng takot, bulong ng sumpa. Si Pedro Alcantara ang pinakamayaman sa baryo. Malaki ang katawan, matigas ang loob, at may tinging kayang magpatigil ng aso sa tahol. Isa siyang magsasakang nakapagpundar ng lupain, ngunit sa likod ng kaniyang kasaganahan ay may mga bulong-bulungan, may mga kalabaw na nawawala tuwing gabi, may mga batang umiiyak sa tapat ng bahay niya, at may mga babaeng hindi na muling nakita matapos siyang kausapin. Ang pinakamatindi sa lahat ng kwento ay tungkol kay Aling Sabel, ang matandang nagtitinda ng halamang gamot sa kabilang bundok. Isang taong itinuturing na mangkukulam. Isang taong sinunog ni Pedro mismo. Ayon sa matatanda, minsang nagkasakit ang asawa ni Pedro, si Rosalinda. Halos mawalan siya ng buhay. Tinawag nila si Aling Sabel para magpagaling. Gumaling nga si Rosalinda, ngunit makalipas ang 3 araw, natagpuan itong patay, may itim na marka sa dibdib, parang sinunog ng apoy. Sa galit, ipinakalat ni Pedro na si Sabel ang pumatay sa asawa niya. Sa harap ng mga tao, dinakip niya ang matanda, itinali sa puno at sinunog. Habang nilalamon ng apoy ang matanda, itinaas nito ang kamay at tinuro si Pedro. Ang boses niya'y garalgal ngunit buo. Hindi ka mamamatay ng payapa, Pedro Alcantara. Ang mga kaluluwa ng mga nilapastangan mo'y babalik. Kapag narinig mo ang aking halakhak sa dilim, alam mong malapit ka ng sunduin. Ang apoy ay sumiklab at ang matanday naging abo. Ngunit mula ng gabing iyon, nagbago ang hangin sa baryo. Parang may matang nakamasid sa bawat sulok ng dilim. Isang gabi, habang nagbibilang si Pedro ng ani sa loob ng bahay, biglang humina ang apoy ng gasera. Umihip ang malamig na hangin at narinig niya ang kaluskos sa labas. Napalingon siya sa bintana at sa dulo ng taniman may nakatayong anino. Maliit kuba at nakayuko. Sinong nandyan? Sigaw ni Pedro, hawak ang itak. Walang sumagot. Sa halip, isang halakhak ang marahang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Mababa, paos at parang galing sa ilalim ng lupa. Nanigas siya. Ang mga manok sa kulungan ay nagtilian. Nang muling tumingin sa bintana, wala na ang anino. Ngunit sa lupa, may bakas ng paa, maliliit, parang sa matanda at may mga abo sa paligid. Kinabukasan, natagpo ang patay ang isa niyang alila sa kamalig. Nakadapa at ang buong katawan ay kulay abo, parang sinunog mula sa loob. Sa dingding, may nakaukit gamit ang matalim na bagay. Iisang salita lamang, bayad. Mula noon, hindi na mapakali si Pedro. Parang may malamig na kamay na palaging nakadikit sa batok niya. Sa gabi, naririnig niyang may kumakalansing sa bubong. Parang may naglalakad. Nang akyatin niya, wala siyang nakita kundi isang bungo ng kambing sa gitna ng bubong. Mainit ito at may tumutulong dugo. Binuhat niya para itapon, ngunit biglang kumapit ito sa kamay niya. Ang mga panga ng bungo ay gumalaw at mula roon ay lumabas ang boses na halos hindi makatao. Pedro, muntik siyang mahulog sa bubong
sa sobrang gulat. Ibinagsak niya ito sa lupa, ngunit hindi ito nabasag. Sa halip, gumulong ito papunta sa kanya at tumigil sa harap ng kaniyang paa, nakatingin, nakangisi. Dahan-dahan nitong binuka ang bibig at muling nagsalita. Hindi pa tapos. Napasigaw siya at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nanginginig ang mga kamay niya. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lang iyon, bunga ng pagod at alak. Ngunit nang humiga siya, may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng kama. Parang kuko na kumakayod sa kahoy. Lumapit siya, sinilip ang ilalim, at doon niya nakita ang isang kamay. Maitim, tuyo at may mga sugat. Dahan-dahang umaabot, papalapit sa kaniyang mukha. "Pedro, ako ito." Napaatras siya, ngunit kumapit ang kamay sa kaniyang paa. Ang balat niya ay biglang nagkulay abo, parang nabubulok. Sa sobrang takot, tinaga niya ang kamay at nang tumama ang itak, tumalsik ang abo. Nang silipin niyang muli, wala na ang kamay. Tumakbo siya palabas ng bahay, humahangos, basang-basa ng pawis. Sa kalye, ang mga asoy nag-aalulong. Sa paligid, ang mga lampara ng baryo ay nagkikislapan. Sa dulo ng daan, may isang babae, nakatalikod, nakasuot ng lumang bestida. Maputi ang buhok at tila kilala niya ang anyo. "Rosalinda," mahina niyang tawag. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mukha nito'y wasak, balat na parang tinunaw ng apoy, mga matay puti, walang itim. Ang labi nito'y gumalaw at mula roon ay lumabas ang boses na dati puno ng lambing, ngayoy malamig na parang mula sa hukay. "Bakit mo ako pinatay, Pedro?" Sumabog ang hangin at bumagsak siya sa lupa. Kinabukasan, natagpuan si Pedro ng mga taga-baryo sa tabi ng ilog, walang malay. Ang balat sa kaniyang kamay ay kulay abo, parang sinunog. Wala siyang maalala, ngunit sa kaniyang dibdib may nakaukit na salita gamit ang matulis na bagay, "isa." At mula noon, alam ng mga tao sa San Roque na hindi pa tapos ang sumpa. At si Pedro, may lihim na pilit niyang itinatago kahit sa sarili niyang anino. Kabanata 2. Ang lihim sa loob ng bahay ni Pedro. Mula ng araw na matagpuan si Pedro sa tabi ng ilog, hindi na siya muling naging katulad ng dati. Ang dating tikas at yabang sa kaniyang tindig ay napalitan ng pangungulubot at pangangatog. Ang mga mata niya ay laging nakadilat, waring laging may nakikita sa dilim na ayaw niyang ipakita sa iba. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, muling bumalik sa kaniyang bahay sa bukid. Ang bahay na ngayoy tila nababalot ng malamig na hangin at kakaibang katahimikan. Ang mga tauhan niya isa-isang nag-alisan. May nagsasabing naririnig nila sa gabi ang mga yabag sa kisame kahit walang tao. May isang alilang biglang nasiraan ng bait matapos makakita ng babae sa loob ng salamin sa banyo. At isang gabi, nakita ng mga bata sa baryo na may ilaw sa bintana ng silid ni Pedro. Ngunit wala raw siyang kandila roon. Lumipas ang 3 araw, walang lumabas mula sa bahay. Hanggang sa isang gabi, may batang naglakas loob na sumilip sa bintana. Ang nakita nito'y aninong nakaupo sa kama, nakatingala sa kisame at paulit-ulit na binubulong, "Hindi ako natatakot, hindi ako natatakot, hindi ako natatakot." Kinabukasan, bumisita si Kapitan Basilio, ang pinuno ng baryo. Matagal na silang magkaibigan ni Pedro, ngunit maging siya'y nag-aalangan ng pumasok. Ang bahay ni Pedro ay puno ng alikabok at may kakaibang amoy, halong bulok na karne at sinunog na langis. "Pedro?" tawag niya habang dahan-dahang pumapasok. Walang tugon. Pag-akyat niya sa hagdan, napansin niyang may mga ukit sa dingding, mga bilog, krus at mga simbolong hindi niya maunawaan. Parang isinulat gamit ang dugo. Pagbukas niya ng pinto ng silid, nandoon si Pedro, payat, maputla at parang ilang linggo nang hindi natutulog. Nakatitig ito sa dingding.
kung saan may nakapaskil na lumang larawan. Si Rosalinda, nakangiti pa noong buhay. Pedro, kaibigan, sabi ni Kapitan Basilio, kailangan mong magpahinga. Hindi ka pwedeng magkulong dito. Dahan-dahang lumingon si Pedro. Ang mga mata niya'y namumula at ang labi tuyong-tuyo. Hindi mo naiintindihan, Basilio. Mahinang sabi niya. Hindi ito bangungot. Totoo siya. Gabi-gabi, naririnig ko siya. Tinitingnan niya ako sa salamin. At minsan, nakahiga siya rito. Itinuro niya ang kama. Napaatras si Basilio. Sino? Si Rosalinda, sagot ni Pedro. At minsan, kasama niya si Isabel. Tumigil ang hangin sa loob ng silid. Ang mga lampara ay sabay-sabay na kumurap. Sa sandaling iyon, may malamig na simoy na dumaan at ang larawan ni Rosalinda sa dingding ay dahan-dahang nalaglag. Nang pulutin ni Basilio, may itim na abo sa likod ng litrato at nakaukit doon ang salitang dalawa. Nang sandaling iyon, narinig nilang may kaluskos mula sa ilalim ng sahig. Parang may gumagapang. Pareho silang natigilan. Dahan-dahang ibinaba ni Pedro ang lampara at marahang hinawi ang lumang tabla. Mula roon, sumingaw ang amoy ng bulok na laman. Sa ilalim ng bahay, may isang malalim na lungga. At sa loob nito, may nakasinding kandila. Bagaman, walang hangin. Sa tabi ng kandila, may mga bote ng langis, buhok ng tao at mga piraso ng balat na tuyo. Nakatupi sa mga panyo na may pangalan ng mga taga-baryo. Diyos ko, bulong ni Basilio. Ano ito, Pedro? Ngunit bago pa makasagot si Pedro, may narinig silang ungol mula sa ilalim. Isang boses na babae, mababa, paos at tila nagmumula sa loob ng lupa. Pedro, bakit mo ako ikinulong? Ang mukha ni Pedro'y naputla. Napaatras siya. Hindi totoo yan. Nanginginig niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Basilio, ngunit hindi na nakasagot si Pedro. Mabilis niyang hinawi ang natitirang tabla at sinilip ang lungga. Mula roon, may dalawang mata, maputi, walang itim, na tumitig pabalik sa kaniya. Isang kamay ang biglang umabot pataas, kumapit sa braso niya, at sa sobrang lakas ng kapit ay napasigaw siya. Pilit niyang binunot ang kamay, ngunit sa sandaling iyon, bumalot sa buong silid ang amoy ng nasusunog na laman. Ang sahig ay umusok at narinig nila ang mga paos na halakhak mula sa ilalim ng lupa. Nagpumiglas si Pedro, ngunit nang tuluyang kumawala, naiwan sa kamay niya ang piraso ng balat na may suot na singsing ni Rosalinda. Napaatras siya, nanlilisik ang mata. Hindi siya yon, sigaw niya. Ngunit sa dingding, sa pagitan ng mga ukit at dugo, unti-unting lumitaw ang isa pang mensahe. Tila sinusulat mismo ng hindi nakikitang kamay, ang apoy ay nagsisimula sa loob. Lumapit si Basilio sa kaibigan, nanginginig. Pedro, ano bang nagawa mo? Ngunit hindi na siya sinagot ni Pedro. Sa halip, ngumiti ito, isang ngiting malamig, puno ng takot at kabaliwan. May mga kasalanan na hindi pwedeng ilibing, Basilio. Ang apoy ni Isabel ay apoy kung ako rin ang nagsindi. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng bintana ng bahay. Tumama ang malakas na hangin at ang mga lampara ay biglang sumiklab. Tinakpan ni Basilio ang mukha. Ngunit nang ibaba niya ang kamay, wala na si Pedro. Ang sahig lamang ang natira, bukas pa rin ang lungga, at mula roon ay umaalingasaw ang usok na parang abo ng tao. Sa labas ng bahay, may mga kaluskos na narinig ang mga kapitbahay. Nang silipin nila, nakita nilang nakaupo si Pedro sa balkonahe, nakatingala sa buwan. Ngunit ang katawan niya ay parang natutunaw. Dahan-dahang nagiging abo na tinatangay ng hangin. At sa dibdib niya, bago tuluyang naglaho, lumitaw ang mga letrang tila sinusunog sa laman. 2. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao si Kapitan Basilio sa gilid ng bahay, walang malay, nanginginig.
Wala na si Pedro at ang bahay ay sarado na. Walang gustong lumapit. Ngunit gabi-gabi may liwanag pa rin na nakikita sa loob. At may tinig na bumubulong mula sa mga bintana. Tinig na tila nagdarasal o nagmumura. Hindi maipaliwanag kung alin. At sa gitna ng dilim, may pumipintig sa sahig ng bahay, parang may puso pa ring tumitibok sa ilalim. Ang sumpa ay hindi pa tapos. At ang lihim ni Pedro, ngayon ay unti-unti nang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Kabanata 3, ang anino sa dilim. Mula ng gabing iyon, ramdam ni Pedro ang kakaibang bigat sa paligid niya. Ang hangin sa baryo ay tila may sariling galaw, dumadaan sa pagitan ng mga punong kahoy na waring may buhay. Tuwing gabi, may tunog na parang mga yabag sa likod niya, ngunit paglingon niya, wala roon. Siguro, isip ko lang to, bulong niya sa sarili, subalit alam niyang may kakaiba. Isang gabi, habang naglalakad pauwi mula sa tabing ilog, napansin ni Pedro ang isang anino na sumusunod sa kanya. Hindi ito karaniwang anino ng tao. Para itong umiikot sa kanya, gumagalaw sa paraan na hindi tugma sa liwanag ng buwan. Pedro, ang boses ay mabagal, mababa at malamig. Tumigil siya at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Ang kanyang puso ay parang tumalon sa dibdib. Hindi ito maaaring si Aling Marta? Tanong niya sa sarili, naaalala ang sabi-sabi tungkol sa mangkukulam sa baryo. Subalit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya ang malamig na hangin na humaplos sa kanyang leeg at parang may humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya at sa likod ng punong mangga nakita niya ang matandang babae. Hindi ito ang Aling Marta na kilala ng lahat. Ang kanyang mukha ay balot ng anino at sa bawat kisap mata tila nag-iiba ang anyo. Pedro, ikaw na, sabi ng matanda, at sa kanyang mata ay may apoy na hindi karaniwan sa tao. Ang bawat salita niya ay waring sumpa na dumadagundong sa loob ng dibdib ni Pedro. Bakit? Bakit ako? Nanginginig niyang tanong. Ngunit walang sagot, maliban sa katahimikan ng gabi at ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Dahil sa takot, umatras siya. Ngunit sa bawat hakbang pabalik, ang anino ay sumunod ng mas mabilis kaysa sa kanyang pagtakbo. Napadaan siya sa lumang sementeryo at naramdaman niya ang malamig na simoy ng lupa. Parang may mga kamay na humahaplos sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng sementeryo, napansin ni Pedro ang isang maliit na bato na may kakaibang marka. Parang sigaw ng dugo na nakaukit sa ibabaw. Hindi niya alam kung paano, pero naramdaman niyang ito ay may koneksyon sa sumpa. Kung gusto mo talagang makaligtas, sundan mo ang ilaw. Ang boses ay bumaba sa isang malamyos, ngunit nakakatakot na tono. Sa harap ng dilim, walang ibang liwanag maliban sa buwan. Ngunit sa isang sulok, may bahagyang kumikislap na ilaw. Tila hinahamon siya na lumapit. Ang bawat hakbang niya patungo sa ilaw ay punong-puno ng kaba, ngunit may kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya pasulong. Hindi niya alam, ngunit sa bawat hakbang, unti-unti niyang naramdaman ang kapangyarihan ng mangkukulam. Ang sumpa ay hindi lamang banta. Ito ay isang paanyaya. At si Pedro, sa kabila ng takot, ay hindi makaiwas sa kapalarang inihanda sa kanya ng dilim. Kung gusto mo, pwede rin kitang gawin ng Kabanata 4 na mas intense at puno ng supernatural na laban ni Pedro sa mangkukulam. Kabanata 4, Laban sa Dilim. Pagkatapos niyang sundan ang kumikislap na ilaw, narating ni Pedro ang gitna ng lumang sementeryo. Ang buwan ay halos natakpan ng makakapal na ulap at ang dilim ay mas nagiging mabigat, parang may nakatingin sa kanya mula sa bawat libingan. Biglang umikot ang hangin at parang may mga anino na lumilitaw mula sa lupa, dumarampi sa kanyang balat.
Ang bato na may marka ng dugo ay nagliwanag sa kanyang kamay at ramdam niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pedro, sa wakas, narating mo rin ang boses ng matandang mangkukulam ay bumalot sa kanya, malamig at puno ng galit. Lumitaw siya sa tapat ni Pedro, ang anyo ay nagbago, ang mukha ay puno ng mga guhit na tila sumisigaw at ang mga mata ay naglalagablab na parang apoy. Hindi mo maiiwasan ang sumpa. Sigaw ng mangkukulam at sa kanyang galaw, ang lupa sa paligid ay kumilos. Bumangon sa anyo ng mga anino na parang mga halimaw. Tumayo si Pedro, nanginginig, ngunit may kakaibang tapang. Alam niyang ang bato sa kanyang kamay ang tanging sandata niya laban sa sumpa. Hindi kita papayagan, sigaw niya habang hinahawakan ang bato. Ang mga anino ay umiikot sa kanya, bumabalot sa bawat sulok ng sementeryo. Pedro ay napilitang tumalon sa gilid ng isang libingan at sa bawat hakbang ay naririnig niya ang mga halimaw na humahagik-hik. Lumalaban ka sa kapangyarihan ko, ngunit hindi mo kayang talunin ang dilim. Galit na sigaw ng mangkukulam. Ngunit habang lumalapit siya kay Pedro, biglang nagliwanag ang bato ng maliwanag at ang mga anino ay unti-unting naglalaho, parang tinutunaw ng liwanag. Hindi ito matatapos, sigaw ng mangkukulam habang sinusubukang pigilan ang liwanag. Ngunit sa bawat tibok ng puso ni Pedro, naramdaman niya ang lakas ng kanyang loob at ang bato ay bumuga ng sinag na nagpadilim sa mangkukulam. Waring nilulusaw ang galit nito. Sa huli, napasigaw ang matanda, ito'y hindi pa wakas at sa isang iglap, naglaho siya na iwan lamang ang malamig na hangin at ang katahimikan ng sementeryo. Pedro ay huminga ng malalim, pawisan at nanginginig ngunit buhay. Alam niya na pansamantala siyang nakaligtas, ngunit ang sumpa ng mangkukulam ay hindi pa tapos. May naiwan pa ring bakas ng galit sa hangin at sa kanyang dibdib, ramdam niya na ito ay babalik. Mas malakas, mas marahas. Kabanata 5, Ang Huling Laban. Pagkatapos ng gabing iyon sa sementeryo, hindi makatulog si Pedro. Ramdam niya ang presensya ng mangkukulam kahit sa liwanag ng araw. Alam niya na babalik ito mas malakas at mas marahas. Sa kanyang isip, naalala niya ang sabi ng matatanda sa baryo. Kapag ang bato ay hawak mo, kaya mong harapin ang anino ngunit may kapalit ito. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa lumang kubo sa gitna ng gubat, ang tinatawag na tirahan ng mangkukulam. Ang paligid ay puno ng ulap ng mga anino at ang bawat hakbang niya ay parang hinahamon ng dilim. Pagdating niya sa loob ng kubo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Biglang bumukas ang pinto at naroroon ang matandang mangkukulam. Ang mukha ay mas nagbago, halos hindi na tao ang anyo. Ang mga mata niya ay naglalagablab at ang paligid ay nagmistulang impyerno. Pedro, ikaw na ang susunod, sigaw ng matanda. Sa galit at puot, binunot niya ang kanyang walis at nagsimula ang panlaban. Ang bawat hampas ng walis ay nagdudulot ng alon ng anino, bumabalot kay Pedro. Ngunit handa si Pedro. Hawak niya ang bato na ngayon ay naglalabas ng liwanag na parang araw sa gitna ng gabi. Sa bawat hagupit ng anino, sumasalo ang liwanag ng bato. Unti-unting pinapawi ang mga nilikha ng mangkukulam. Hindi mo ako matatalo, sigaw ng matanda, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang kapangyarihan niya ay unti-unting humihina sa liwanag na nagmumula sa loob ni Pedro. Sa huli, nilingon ni Pedro ang mangkukulam at buong tapang na sinabi, "Hindi ako matatakot sa iyo. Sa lakas ng loob ko at sa liwanag na hawak ko, matatapos ang sumpa mo." Sa isang iglap, bumuga ang bato ng napakaliwanag na liwanag at ang mangkukulam ay sumigaw ng malakas bago tuluyang naglaho. Iniwan ang kubo na bakas lamang ng abo
at malamig na simoy. Si Pedro ay nahandusay sa lupa, nanginginig at pawisan, ngunit buhay. Alam niya na nakaligtas siya at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang sumpa, naramdaman niya ang katahimikan. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na may natutulog pang anino sa paligid. Ang sumpa ay maaaring tapos na sa mangkukulam, ngunit ang alaala at takot ay mananatili sa kanya magpakailanman. Si Pedro ay bumangon, hinawakan ng bato at naglakad pa uwi, handang harapin ang bagong araw, ngunit laging handa sa anino ng nakaraan. Epilogo, ang alaala ng dilim. Si Pedro ay bumalik sa baryo, bagaman ang kanyang katawan ay pagod at ang kanyang puso ay nanginginig pa sa takot. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang lakas ng loob na nakuha mula sa pakikipaglaban sa mangkukulam. Hindi man niya ganap na naalis ang lahat ng anino sa mundo, natutunan niyang harapin ang dilim. Hindi sa takot, kundi sa tapang at determinasyon. Ang mga tao sa baryo ay nagulat sa kanyang pagbabalik. Nakita nila ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagpapaalala sa kanila na kahit sa pinakamadilim na gabi may pag-asa pa rin. Pedro ay nanatiling tahimik tungkol sa nangyari, ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang ang sumpa ay isang paalaala. Ang lakas ng loob at pananampalataya sa sarili ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kahit anong kasamaan. At sa pagtatapos ng lahat, ang kwento ni Pedro, ang pakikipaglaban sa sumpa ng mangkukulam, ay iniulat at inilahad ng Chronicle Hub upang magsilbing babala at inspirasyon sa lahat. Na kahit sa harap ng dilim, ang tapang ay laging magbibigay liwanag.